Hindi sukatan ang posisyon mo sa trabaho para malitin ang mga mas mababa pa sa'yo. Isang CEO ng kumpanya ang nag-apply bilang isang janitor sa restaurant niya. Bakit niya ba ito ginawa? Ito ang ating tutunghayan sa ating maikling kwento. Kumusta mga kapanalig? RATV channel nga pala, isang mapagpalang pagbati ang hatid ko sa inyo. Ang ating kwento ngayon ay tiyak nakakapulutan nyo ng aral, kaya sana'y tapusin nyo ang ating video hanggang dulo. Maraming salamat mga kapanalig! Kilalanin natin si Jerry, isang simpleng tao na laki sa hirap. Laking probinsya na pagsasaka lang ang kinagisnan niyang buhay. High school graduate lang ito dahil di din kayang pag-aralin ng kanyang mga magulang dahil sa hirap ng buhay. Pag-graduate niya ng high school ay nagbaka sakali ito pumunta sa Manila upang maghanap ng trabaho. Namasukan ito bilang tagahugas ng plato sa isang restaurant. Marami din itong naging trabaho para makasurvive sa Manila. Isang araw ay nagbaka sakali itong manghiram ng pera sa bangko at gamit ang mga ilang perang naipon ay sinubukan itong magtayo ng isang maliit na kainan sa isang kaling malapit sa inuupahan niya. Lumipas ang 10 taon, gamit ang talino at diskarte ay nakapagtayo ito ng isang Filipino restaurant. At dahil na din sa pagsusumikap ay dumami na din ang mga branches ng kanyang restaurant at nakapagtayo na din ito ng mga restaurant sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Isang pangyayari na nakapagpabahala kay Jerry dahil isang branch ng restaurant niya sa malayong probinsya ang nabalitaan niya na bumababa ang sales at may pagkakataon na hindi nagtatagal ang mga empleyado nito at nag-aalisan. Nakaisip ito ng isang paraan para imbestigahan ang pangyayari sa restaurant niya. Pumunta ito sa restaurant at nagpanggap ito bilang isang pangkaraniwang tao lamang upang makapag-apply sa restaurant. Dahil sa busy at dami niyang inaasikaso ay hindi din ito madalas magpakita sa mga empleyado niya kaya hindi din ito nakilala ng manager ng restaurant. Pagpasok pa lang niya sa restaurant ay iba na ang kanyang naramdaman. Nakita niyang sinisigawan ng manager ang mga waiter ng restaurant at nang kinausap na siya nito upang interviewin ay mayabang itong nagsalita at may panlalait ito sa resume niya. Nag-apply si Jerry bilang isang waiter dahil sa nilagyan niyang karanasan bilang isang waiter. Ngunit nakita ng manager na hindi ito nakapagkolehiyo kaya sinabihan niya ito na janitor ang ibibigyan niyang trabaho para kay Jerry. Tinanggap ito ni Jerry at pinagsimula na siyang magtrabaho kinabukasan. Hindi naman nahirapan si Jerry sa trabaho bilang janitor dahil minsan sa buhay niya ay naranasan niya din na magtrabaho bilang isang janitor noong mga panahong nagsisimula pa lang ito sa Manila. Lumipas ang ilang araw ay unti-unting nakikita ni Jerry ang mga nangyari sa kanyang restaurant. Nakita niya ang ugali ng manager sa mga empleyado nito. Sobra itong maliit sa mga waiter. Konting pagkakamali lang ay minumura niya at iniinsulto ang mga ito. Isang araw ay nakita ni Jerry ang ginawa ng manager sa isang matandang janitor na kasama niya. Nakita ni Jerry na sinasadya ng manager na dumihan ang mga nililinis ng matandang janitor. Pero hindi muna ito kumibo at nakaramdam lang ito sa nangyari sa restaurant. Isang gabi, habang naglilinis sila habang pasara na ang restaurant, ay ginawa na naman ng manager ang pagdudumi sa mga nililinis ng kasama niyang matandang janitor. Hindi na nakapagtimpi ang matandang janitor at sumagot na ito sa manager. Sinabi ng matandang janitor ang lahat ng mga maling ginagawa ng manager sa kanya, ngunit hindi ito pinansin ng manager. Bagkus ay sinigawan niya ito at sinabihan na walang karapatang sumagot ang mga tulad nilang janitor na mga walang pinag-aralan. Lahat ng mga panglalait ng manager ay nasaksihan ni Jerry at kung paano ang trato nito sa mga empleyado. Dahil sa mga pangyaring nasaksihan ni Jerry ay nagsalita na din ito at sinita ang mga ginagawa ng manager. Pero tulad ng ginawa nito sa matandang janitor ay sinigawan niya din si Jerry at sinabihan na, "Sino ka para pagsabihan ako? Manager mo ko at janitor ka lang, wala kang karapatan." Hindi na din nakapagpigil si Jerry at nagpakilala na ito. Kinuha niya ang isang papeles na nagpapakita kung sino talaga siya. Inutusan niya din ang manager na tignan ang mga profile picture sa kumpanya, kung sino ang CEO ng kanilang mga restaurant at kumpanya. Laking gulat ng manager na tila ba magkamukha si Jerry at ang CEO ng kanilang kumpanya.
Dito ay biglang natauhan ng manager at napahiya ito nang nalaman niya kung sino si Jerry. Hiyang-hiya ito sa kanyang mga ginawa at humingi ito ng tawad kay Jerry. Sinabi ni Jerry na hindi sa kanya dapat humingi ng tawad kundi sa mga janitor at mga waiter na nilait pinahiya niya. Ang ganong klaseng ugali ng isang manager ay walang lugar sa kanyang restaurant. Ang pagtrato ng hindi patas sa mga nasang babang posisyon ay hindi kailanman tinatanggap ng kanyang kumpanya, ayon kay Jerry. Minabuti na lang ni Jerry na tanggalin sa trabaho ang manager at sinabihan na kailangan nitong maranasan ang maging isang janitor o waiter upang malaman na hindi sukatan ang taas ng posisyon sa trabaho upang manlait o mangusga sa ibang tao. Ang aral sa ating maikling kwento, ang susi sa tagumpay ng isang tao ay hindi sinusukat sa natapos mo o sa kung ano ang narating mo. Kung paano ka hinubog ng mga pinagdaanan mo sa buhay at mga naranasan ay ang magsasabi kung paano ka nagtagumpay sa iyong buhay. Maraming salamat sa panonood mga kapanalig. Sana ay nagustuhan nyo ang ating maikling kwento. At kung gusto mo pa ang mga ganitong klaseng ma-inspirasyon ng kwento, ay i-click mo na ang subscribe button at isama mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video na aking i-upload. Katulad nito. Maraming salamat mga kapanalig at lagi tayong mag-iingat.